So sa oras na ito, ay nais kong i-share sa inyo ang isang kaisipan at ito ay hinango dito sa verse 10. Pero allow me na basahin ko uli ang verse na yan sa wikang Tagalog para bigyan natin ng pansin. Gusto kong pasimulan starting verse 6 para mas nabigyan natin ng diin. Ang verse 6 ay nagsabing, isang araw nga na ang mga anak ng Diyos ay nagsiparoon na magsiharap sa Panginoon at si Satanas na ay naparoon din naman sa nakasama nila. At sabi ng verse 7, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Na magkagayo sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, sa pagparood, pagparito sa lupa at pagmamanhik manaog doon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa, na sakdal at matuwid na lalaki, na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. At na magkagayon sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? Hindi ba kinulong mo siya at ang kanyang sambahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang mga pag-aari ay dumami sa lupain. Ngunit, pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at itatakwil kanya ng mukhaan. At sumunod verse, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, sabi niya, narito lahat niyang tinatangkilik ay nangasa iyong kapangyarihan, siya lamang ang huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay, sa gayoy lumabas si Satanas na mula sa harapan ng Panginoon. Now, sa bahaging ito, mga kapatid, it seems so strange na ang aklat na ito ng Job ay nai-account ng conversation o yung tinatawag na pag-uusap ng Diyos at ni Satanas. At ang kanilang pinag-uusapan ay ang Diyos ay pinagmamalaki niya si Job sa harapan ni Satanas. At sabi doon sa verse na yun, sabi niya, saan ka nang galing? At sabi niya, sa pagparoon parito at sa pag-akyat at manikmanaog. At sabi ng Panginoon, yung verse 8, sabi niya, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. So makikita natin na ipinagmamalaki ng Diyos ang kanyang lingkod na si Job. Ngunit makikita natin ang sagot dito ni Satanas ay sabi niya, si Job ba ay naglilingkod sa iyo o natatakot sa iyo na walang kabuluhan? So, alam nyo, ang banal na sulatan ay nagsasabi na si Satanas ay accuser of the brethren. Ibig sabihin, siya yung tagapagsumbong sa atin o mula sa mga bagay na ating ginagawa. So siya yung nag-a-accuse. Siya yung nagbibigay ng maling impression o maling pagpapakahulugan sa ilang mga bagay. Well, totoo at tunay na si Job dito ay naglilingkod sa Diyos, pero kanyang pinagdududahan, kanyang pinag-iisipan na kaya si Job naglilingkod sa Diyos dahil ang binebless siya ng Panginoon. So yun yung kanyang accusation. So makikita natin ang kaaway, ang siyang nag-a-accuse sa mga anak ng Diyos, sa harapan ng Diyos. At sabi rito, si Job ba ay natatakot sa Diyos na walang kabuluhan? Sabi niya, kaya lang naman siya natatakot sa iyo at naglilingkod sa iyo, kaya siya
nagtatapat sa iyo ay dahilan pinagpapala mo siya. Pero yung verse 10, ang gusto kong bigyan ng pansin, sabi rito ng verse 10, hindi mo ba kinulong siya? So yung verse dito, sa verse 10, ay nagsabi rito, have you not made a hedge about him? Alam niyo yung salitang hedge, sabi niya, kinulong mo siya, parang ang Diyos ay naglagay ng bakod kay Job. Ang Diyos ay naglagay ng bakod kay Job, sa lalaking ito, na naging dahilan bakit hindi masaling ng kaaway si Job. Nakakuha niyo ba, mga kapatid? Ulitin ko. Sabi rito, hindi bagat kinulong mo siya, ibig sabihin para siyang naglagay ka ng bakod sa kanya. So para niyo maingatan ang isang lugar, ang isang lupain kung sabihin natin ay para hindi ito pasukin ng sino man, maglalagay ka ng bakod. At ganoon ang ginawa ng Diyos kay Job, sabi niya. At ito ay visible sa harapan ng kaaway at nakikita niya na siya ay protektado ng Diyos. Ikaw ay kinulong mo siya at mapapansin niya rito, sabi niya, hindi ba kinulong mo siya o nilagyan mo siya ng bakod sa ibang salin dito? You made a hedge about him at ang kanyang sambahayan. Ibig sabihin, ang proteksyon ng Diyos ay sa kanya, sa kanyang sambahayan, sa kanyang pag-aari, at lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay pinagpapala, sabi niya, at ang kanyang sambahayan at lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako, iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang mga pag-aari ay dumami sa lupain. Now, ang gusto kong bigyan natin ng pansin sa oras na ito is about protective covering. A protective covering. Yung salitang hedge diyan, yung salitang hedge o yung salitang bakod yan, yung salitang kinulong, ang ibig sabihin niyan ay sa wikang Ingles ay hedge or it is a protective covering. Alam niyo ba na ang Diyos ay naglagay ng ganitong klaseng protective covering kay Job, ano pat hindi niya masaling ang lalaking ito. Hindi masaling ni Satanas ang lalaking ito dahilan ng Diyos ay naglagay ng protective covering sa kanya at mamaya makikita natin sa papanong paraan ang Diyos ay naglagay ng protective covering sa lalaking itong kay Job. Kaya makikita natin dito, ang sabi ng kaaway, ang sabi ni Satanas, di ba't naglagay ka ng bakod sa kanya, sa kanyang bahay, sa bahayan niya, sa kanyang pamilya, sa lahat ng bagay na kanyang tinatangkilik, at sabi niya, pinagpala mo lahat ng gawa ng kanyang kamay, pero ang hamon ng Diyos sa Diyos, ang hamon ng kaaway sa Diyos, sabi niya, saktan mo siya, iunat mo ang iyong kamay at salingin mo ang lahat ng kanyang pag-aari, tingnan ko kung hindi kanya sumpain ang mukhaan. Then sabi ng Panginoon kay Satanas, sabi niya, narito, siya ay nasa iyong mga kamay. Now, meaning to say, mga kapatid, ang gusto kong makita natin, alam niyo ba na ang kaaway ay hindi siya maaring sumaling sa sino mang tao, most especially sa mga lingkod ng Diyos, na hindi ang Diyos magbibigay ng kapahintulutan. Diba? So ang Diyos ay magbibigay ng kapahintulutan, pero pinahintulot niya, kung mababasa natin ang verse na yan, ang mga susunod na pangyayari, pinahintulot niya na masaling ang kanyang mga pag-aari. At ang sumunod na pangyayari dito ay may kinalaman ito paano ang kaaway ay inalis ang lahat ng kanyang makikita natin sa mga unang verse.
pinakita roon kung gaano siya kayaman. Pero pansinin muna natin ang sumunod na pangungusap. Kung ating babalikan muna ang account or patungkol sa buhay ng lalaking itong si Job, sa chapter 1, balikan natin ang mga unang verse. Sa verse 1, sabi rito, may isang lalaki sa lupain ng Uz, at ang pangalan ay Job. At ang lalaki iyon ay sakdal at matuwid, at natatakot sa Diyos at tumihiwalay sa kasamaan. Verse 2. So pinakita kung anong klaseng lalaki ito, anong klaseng tao ito. Siya ay isang matuwid sa harapan ng Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Verse 2, pinakita na meron siyang pitong anak na lalaki at 3 anak na babae. So all in all, 10 ang kanyang mga anak. Verse 3, ang kanyang pag-aari ay, sinabi yan sa verse 3, meron siyang 7,000 sheep, meron siyang 3,000 camels, meron siyang 500 yoke of oxen. Ibig sabihin, times 2 to, meron siyang 1,000 oxen, 500 female donkeys, and very many servants, and that man was the greatest of all the men of the east. So siya ay kilalang-kilala sa lugar na yon. So, makita natin, yan ang pag-aari ng lalaking itong si Job. At kung bibigyan natin ng pansin, balikan ko yung verse 13. Pagkatapos na siya ang Diyos ay magbigay ng kapahintulutan, pinahintulutan ng Diyos na ibigay ng Diyos, ipahintulot na siya'y masaling ng kaaway, pero ang proteksyon ng Diyos ay naroon kay Job. At ang hindi pwedeng galawin niya, kung ano lamang ang bigyan ng Diyos na kapahintulutan, hanggang doon lamang ang kayang galawin ng kaaway. Diba? Yun ang pinapakita rito. Kaya pinakita rito, so, ang pinakamagandang makita natin sa buhay ni Job na ito, kung ating babasahin ang kanyang ang talaan, ang narrative na ito ng buhay ni Job, ay ang Diyos ang siyang may control ng lahat ng mga bagay. God is sovereign. God is sovereign. At kung ano lamang ang bigyan ng pahintulot ng Diyos, then hanggang doon lamang ang pwedeng galawin ng kaaway. So makikita natin nang sinabi ng Diyos kay Satanas, sabi niya narito na siya'y nasa iyong kamay, sabi niya siya'y nasa iyong kapangyarihan, only, kaya sabi ng verse 12, only do not put forth your hand on him. Yun yung verse 12. Sabi niya, binigyan ng pahintulot ang kaaway, pero sabi niya, ngunit wag mong sasaktan siya. Ba? So, meaning to say, ang Diyos ang siyang sovereign sa lahat ng bagay, at kung ano lamang kanyang pahintulot, hanggang doon lamang ang pwedeng galawin ng kaaway, at he cannot go any further. Hindi na siya pwedeng lumawig pa, at yung gandun lamang ang binigay. Kaya't makikita natin ang Diyos ay pinahintulutan si Satanas, ginalaw niya ang kanyang pag-aari, yung mga binabanggit dito na kanyang mga tupa, mga kamelyo, mga baka, mga donkeys, lahat ng yan ay nawala. Makikita natin yan sa mga sunod na mga talata. At sabi rito, hanggang sa kahit man yung kanyang mga anak ay nangawala din. Pero ang itiniraan, hindi pwedeng galawin ng kaaway ay si Job mismo. So meaning to say, kung bibigyan natin ng ganitong bagay, dahil ang ating pinag-uusapan is the heads of protection, ay ang Diyos ang naglalagay ng tinatawag na heads of protection. At tingnan natin, paano si Job ay
nakapasok sa ganitong klase ng proteksyon ng Diyos na inilagay ng Panginoon sa kanya. Pansinin ninyo sa balikan natin ang verse 4. Balikan natin ang verse 4 ng chapter 1. Sabi rito, ang kanyang mga anak ay nagsiyaon at magdagdaos ng kapistahan, yung mga magkakapatid ay nagdaos sila ng kanilang kasiyahan, ng bawat isa sa kanilang kaarawan, at sila'y nagsugo, pinatawag ang kanilang 3 kapatid na babae upang magsikain at magsiinom na kasalo nila. So ito ang ginawa ng mga magkakapatid na ito. Makikita ninyo yung kanilang kasiyahan, sisikain sila at pinatawag ang kanilang mga magkakapatid at bawat bahay ay sila ay nagkakaroon ng kanilang kasiyahan. Sabi ng verse 5, sabi niya, at nangyari nang makaraan ang kaarawan ng kanilang pagpipista. Si Job ay nagsugo at pinapagbanal sila at bumangong maaga sa kinaumagahan at naghandog na mga handog na susunugin ayon sa bilang nilang lahat, sapagkat sinabi ni Job, marahil ang aking mga anak ay nangagkasala at itinakwil ang Diyos sa kanilang mga puso. Ganito ang ginawa ni Job palagi. Pansinin niyo yung salita sa bandang huli, ganito ang ginagawa ni Job palagi. So ibig sabihin, pagkatapos na magkasiyahan ng kanyang mga anak, ang kanyang ginagawa ay naghahandog siya sa Panginoon. Usually, ito yung paraan ng kanilang tinatawag na pagpapabanal sa panahong iyon, na ang bawat isa ay ang tatay ay kumakatawan siya na bilang isang priest para sa kanyang sambahayan. At bilang kagaya ng priest, ay naghahandog siya ng handog na susunugin, at bawat isa na kanyang anak ay siya ay nag-aari ng handog na susunugin, na ito ay upang ang kanyang anak, kung sakali na nagkasala, may nagawang anumang bagay, ay ipapatawad ng Diyos. So, meaning to say, kung titingnan natin sa modern na kalalagayan, si Job ay isang ama na ipinapanalangin ang kanyang mga anak at namamagitan sa Diyos. Kung ang kanyang anak ay 10, isa-isa niyang idinadalangin ang kanyang mga anak. Nagpapasimula siya marahil sa panganay, Panginoon, kung ang aking anak ay nakasala, patawarin mo siya. Ito ang handog para sa kanya. At siya ay maghahandog para sa kanyang mga anak. So, ganoon ang ginagawa ni Job at tumatawag sa Panginoon. At sabi rito, siya ay bumabangon ng maaga at naghahandog na susunugin, dahilan ito yung pinaka-kustumbre na ginagawa upang ang bawat kasalanan ay pinapatawad sa lumang tipan. So ito yung ginagawa, kaya sabi ng last praise na yan, ganito ang ginagawa ni Job palagi. So meaning to say, ito yung kaugalian na ginagawa ni Job. Ang idalangin ng kanyang mga anak, ang idalangin ng kanyang pamilya. And that's the reason, mga kapatid, bakit ang tinatawag dito sa verse 12 ay merong heads. Merong tinatawag na bakod sa kaniya. Alam niyo ba, kapag merong paghahandog na ginagawa, ang kasalanan ay pinapatawad. Ulitin ko, kapag merong paghahandog na ginagawa sa lumang tipan, ang pinapakita natin, sa lumang tipan, kapag may handog na ginagawa, ang kasalanan ay pinapatawad. At kapag ang kasalanan ay
na ipatawad, makikita natin yung tipan o yung tinatawag na proteksyon ng Diyos ay naroon sa kanila. Naalala ninyo ang isang pangyayari sa Book of Numbers. Nang si Balaam ay himukin ni Balak para i-curse ang Israel. At bago niya i-curse ang Israel, dahil yun ang kahilingan ni Balak, ay ang hiniling ni Balaam ay maghandog ng 7 guyang baka na maghandog para sa Panginoon. At pagkatapos na maghandog, saka si Balaam ay titingin at bago niya supposed to be susumpa niya, pero alam nyo, ang nangyayari ay hindi niya sinusumpa ang Israel, kundi kanyang binebless. Alam nyo kung bakit? Dahilan merong handog at walang makitang kasalanan ang Diyos para sa Israel. So how come na ang Israel ay curse kung walang kasalanan? Diba? Kung walang kasalanan, paano ibibigay ang curse? Dahilan ayon sa tipan, ang curse ay ibibigay sa nagkasala. Pero kung ang kasalanan ay pinatawad, how come na ang curse ay ibibigay? So that's the reason si Balaam, ang kanyang pinopronounce is blessing, blessing, and blessing. So may kita natin sa ganitong bagay, mga kapatid, na ang patuloy na ugnayan at pakikipag-ugnayan ni Job sa Diyos ay nagiging daan upang siya ay bakuran ng Panginoon na ang kahit ang kaaway ay hindi makasaling sa kanya at kinakailangan siyang magpaalam sa Diyos. Mabuti ba ang Diyos sa ganitong bagay, mga kapatid? You know, kung titingnan ko, gusto kong bigyan ng pansin yung salitang heads dito. Yung salitang heads sa Hebrew word, sa Hebrew definition, ang pinapakita niyan ay, usually mga kapatid, alam niyo ba, ang Hebrew word ay minsan ito ay hindi lamang ito basta letra, kundi sometimes merong tinatawag silang pictograph or isang uri ng parang drawing siya para ipakita kung ano ang ibig sabihin ng salitang ito. So sa Hebrew word, ang salitang heads. So the pictograph, yung unang pictograph sa salitang ito na heads sa Hebrew word ay ang picture niya ay kagaya ng isang yung thorn o yung tinik. Yung tinik ay so the pictograph is a picture of a thorn representing protection. So yung usually kapag naglalagay ka ng bakod, usually wala pa yung mga matataas na kalidad ng bakod sa unang panahon. So ang ginagawa nila sa pagbabakod ay naglalagay sila ng mga thorn o yung mga tinik. Yung mga tinik doon ang siyang ginagawa niyang bakod upang yung mga wild beast ay hindi siya makadaan doon dahilan merong mga tinik. Nakukuha niyo, mga kapatid. So yung salitang heads ay ang pinapakita rito, ang pictograph ng salitang ito ay a thorn representing protection. At yung isa naman, yung isa ay parang thorn o tinik o mga tinik siya na nagiging ginagawang bakod. Representing protection, yung sumunod naman na pictograph niya is a picture of the palm. Yung picture ng palad ng isang tao. The palm of the hand representing covering. So yung thorn is a protection, ay yung palm is a covering.
Kaya ang pinapakita rito, yung salitang heads na ito, ay ang pinapakita niya is a protective covering. Isang proteksyon na hindi walang makakasaling, walang makakapasok dahilan na wild beast o anumang klase ng mga hayop dahilan merong thorn. Kung inyong naalala, bigyan ko kayo ng halimbawa. Alam niyo ba, naalala niyo yung thorn, yung crown of thorn na inilagay sa ulo ng ating Panginoong Hesus sa panahon ng bago siya ipako sa krus. So ibig sabihin, very visible ito sa mga halaman na ito ay yung mga tinik niya, kung nakakita kayo ng ilang mga halaman na merong malalaking tinik, siguro yung bougainvillea ay ang lalaki ng tinik niyan. So, yung mga klase ng halamang ito ang nilalagay nila as a hedge or bilang isang bakod. So, yun ang pinapakita rito. So, the pictograph is a picture of thorn representing protection, and a picture of the palm of the hand representing a covering. So yung kamay ay sisimbolo ito, nagpapakita ito ng tinatawag na covering. Now, kung inyong papansinin pa ang ilang mga bagay. So, makikita natin kung ano ang ginawa ng Diyos na proteksyon kay Job. Na ang kaaway ay hindi magawang lumagpas doon sa heads na inilagay ng Diyos kay Job. Diba? Ibig sabihin, kapag merong bakod, ibig sabihin, yun yung boundary. Ang ibig sabihin, hanggang dyan ka lang. Hindi ka pwedeng lumagpas. Hindi ka pwedeng lumagpas at ito ay so ang Diyos ang siyang naglagay ng ganitong bagay. So thank God sa ganitong dahilan. Alam nyo, ang sabi ng ating Panginoon sa isang pangungusap niya, ang kaaway ay dinescribe dito, si Satanas ay dinescribe sa chapter 5 ng 1 Peter. Sa 1 Peter chapter 5 ay pinakita rito sa verse 5. Tingnan natin sa verse 5 ng 1 Peter. 1 Peter chapter 5, verse 5. Sabi niya, tama ba yung verse na? Sabi rito, not verse 5, verse 8. It's verse 8. Sabi ng verse 8, sabi niya, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kaaway, kalaban, ang iyong kalaban na dyablo ay gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng kanyang masisila. So makikita natin, ito ang gawain ng kaaway. Ang gawain ni Satanas ay gusto niyang, kagaya siya ng leon na gusto niyang lurayin ang mga anak ng Diyos. Pero sabi rito, sabi niya, ang ating kaaway na dyablo ay kagaya siya ng liyong umuungal at naghahanap siya ng kanyang masisila. So yun yung pagpapakita dito ng description ng kaaway. Sa isa pang verse na sinabi mismo ng ating Panginoon, sa John chapter 10, verse 10, dinescribe ng ating Panginoon na sabi niya, tingnan natin ang verse 10, hindi pumaparito ang magnanakaw kundi upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ngunit ang sabi ng Panginoon, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Nakikita niyo ba ang tinatawag na agawan
pag-aagaw ng magkabilang partidong ito. Ang kaaway na ay kagaya ng leon na gusto niyang makakuha ng kanyang mga prey, ng kanyang mga masisila niya. Pero sa isang version naman ay sinabi ng Panginoon, ang kaaway ay katulad ng isang magnanakaw na nagnanakaw, sumisira, nagwawasak at mapatay. Ngunit ako ay naparito upang sila ay magkaroon ng buhay. Thank God. Ang ating Panginoon ay naparito para magkaroon ng buhay. So may kita natin yung ganitong labanang ito. Ganitong labanan kung paano ang pinag-aagawan ay ang bawat isa sa atin. Gusto tayong minsang kunin ang kaaway. Ang banal na kasulatan ay nagsabi ng isang pangungusap sa 2 Corinthians chapter 4. Pinakita rito, sabi ng chapter 4, verse 4, pinakita niya naman kung paano ayaw niyang mabuksan. Ayaw ng kaaway na mabuksan ang mga mata ng mga tao. Nasabi ng verse 4, sa pamamagitan nito ay binubulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi sumasampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian na Kristo. Sa ibang talinghaga, ang ating Panginoon ay nagbigay siya ng talinghaga. Dahil sabi niya, ang mga asik ay naghagis ng kanyang binhi. Ang tinutukoy doon sa talinghagang iyon, ang binhi ay ang mga salita ng Diyos. Sabi niya, at ang binhi na nahulog doon sa tabing daan ay karakang dumating ang ibon at kinuha yung binhing yon. Dahilan kapag ang binhi po ay naitanim ito sa magandang lupa, siya ay tutubo, sisibol, at siya ay lalaki, at siya ay magiging malaking puno, at siya ay magbubunga ng marami. Pero sa ganitong paglalarawang ito, ay pinipigilan ng kaaway na ang mga anak ng Diyos ay magbunga sila sa kaluwalhatian, para sa kaluwalhatian ng Panginoon, kaya't doon binhi pa lang ay kanya na kagad na inaagaw. Kanyang inaalis kagad. So, ganito dito po tayo mga kapatid nabubuhay sa ganitong mundo na ating kinaroroonan. Whether we like it or not, mga kapatid, may tug of war na nangyayari sa buhay ng mga tao. Merong dalawa na nag-aagawan sa bawat isa sa atin. Merong gustong umagaw sa atin. Pero salamat na lamang narito rin ang Panginoon na siyang gustong umagaw din naman sa bawat isa sa atin. So, kapwa sila, both Satan and God, ay nagtutunggali sila. Meron pong isang pangyayari sa book of Jude. Kung aking babasahin ang ganitong bagay, just to give you an illustration. Book of Jude, sabi rito, there's a verse dito na pinakita paano ang gusto kong tingnan mo natin. Gusto ko i-locate yung pwede yung ibagay sa akin yung verse na pinag-aagawan ang katawan ni Moses. Kita nyo?
Dito sa verse 9, tama ba? Sa verse 9. Sabi dito sa verse 9, sabi niya, datapot ang arkanghel na si Miguel ay nakipaglaban sa dyablo na nakipagtalo tungkol sa katawan ni Moses, ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pag-alipusta, kundi sinabi, sawayin ka nawa ng Panginoon. So dito ay pinapakita rito sa wikang Ingles, yet Michael the archangel, when contending with the devil, he disputed about the body of Moses. Even dito sa katawan ni Moses ay pinag-aagawan. Gustong kunin ni Satanas at ito ay pinag-aagawan nila. Pero mga kapatid, alam niyo ba na hindi nanalo, namatay si Moses, pero siya ay itinago ng Diyos. Ang Diyos ang siyang nagtago. So pinapakita rito sa bahaging ito na lagi sa panig ng Diyos at sa kaaway ay lagi siyang nakikipag-agawan. Gusto niyang agawin ang mga tao sa kamay ng Panginoon o maagaw ang tao. Pero mamaya titingnan natin ang ilang bahaging ito. So, all in all, sa mga verse na ating binibigyan ng pansin, ay makikita natin, lagi ang kaaway ay gusto niyang kunin ang bawat isa sa atin. But thank God, mga kapatid, alam niyo ba na ang kaaway ay, si Satanas ay nilalang lamang siya ng Diyos. Hindi siya maaaring makahigit sa kapangyarihan na naroon sa Diyos. Diba? Dahilan siya just a created being at gusto niyang magmataas pero hindi niya kayang ang kapangyarihan ng Diyos. Now, puntahan ko ang pagpapatuloy ng ilang bagay. So, nakita natin yung inilagay ng Panginoon na protective covering kay Job. Why? Dahilan si Job ay nakapasok siya sa isang uri ng kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos, sa pananalangin niya sa Panginoon, at ang Diyos ay naglagay ng covering sa kanya. You know, dahilan yung tinatawag na ang dugo na inihahandog sa lumang tipan sa unang panahon, ito ay nagtatakip ng kasalanan. At kapag ang kasalanan ay natakpan, then hindi na binibilang ng Diyos ang kasalanan at ang kanyang proteksyon ayon dun sa sinasabi ng Old Covenant ay ibinibigay ng Diyos ang covering sa kanya. At pinakita ron, may magandang verse na napakagandang bigyan ng pansin. Gusto kong puntahan pa natin ang isang bahagi rito. Puntahan natin ang aklat ng Proverbs chapter 18. Proverbs chapter 18. Sabi ng verse 10, ang verse 10 ay nagsabi ng ganito. Ano sabi diyan? Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. Sa wikang Ingles ay sabi rito, the name of the Lord is a strong tower. The righteous runs into it and is safe. Alam niyo ba tingnan nga natin muna sa wikang Ingles, sabi rito, the name of the Lord. Ang pangalan ng Panginoon. Well, bago natin puntahan yung salitang the name of the Lord ay inihalantulad ito as a strong tower. Alam niyo ba yung tinatawag na strong tower? The strong tower ay
ay ito yung itinatayo nila. Itinatayo nila na isang kagaya ng tore na ito ay napakataas at ito ay napakatibay. Yung strong tower na yan ay, as I mentioned, ang bawat kaharian ay nagtatayo sila, basically sa mga unang panahon, nagtatayo sila ng isang tower na napakataas at ang tower na ito ay napakatibay. Alam nyo, ang purpose nito, ang purpose ng tinatawag na tower na ito, kung aking bibigyan ng pansin, in the ancient world, a strong tower was the most fortified part of cities defense system. So, ibig sabihin, yung tinatawag na tower na ito yung pinakamatibay na bahagi na pinaka-defense system ng isang kaharian. The most fortified part of a city's defense system. One city, kapag dahilan ang mga syudad ay pwede yung bakod niya ay pwedeng mawasak, pwedeng masira. At kapag nagkaroon ng breach, nagkaroon ng siwang ito, pwede nang makapasok ang kaaway. Di ba? Pero sa kabila na ang mga walls ay pwedeng mabasag, pwedeng magbitak at makapasok ang kaaway, the tower was a massive elevated structure. Yung tower ay isang malaki at mataas na istruktura na ito ay tinatayo, minsan ay malapit doon sa sa wall, or ito naman ay minsan nasa pinakagitna nung pinaka-city. Standing in the center of the city. Na ang purpose nito ay where the citizens would flee at a last resort. Ibig sabihin, kapag nagiba na yung wall, ang huling takbuhan ng mga mamamayan ng syudad na yun ay ang tower. Dahil yung tower na ito ay mataas at sila ay aakyat doon. At ito ay magiging refuge para sa kanila, protection para sa kanila, at ang kaaway ay hindi sila mapapasok. Merong isang pangyayari dito sa Book of Judges. Judges chapter 9. Book of Judges 9 verse 51. Verse 50, sabi ng verse 50. Tingnan natin sa Tagalog. Sabi riyan, nang magkakayo na paraon si Abimelech sa Tebes. Si Abimelech siya ay anak ni Gideon. Ngunit ang anak na ito ay hindi lumakad sa kalooban ng Panginoon. Sabi niya, naparoon si Abimelech sa Tebes at humantong ng laban sa Tebes at sinakop. Verse 51. Ngunit may isang matibay na muog. Ang sabi diyan, but there was a strong tower. So si Abimelech ay pumasok siya doon sa siyudad na ito. Merong isang matibay na muog doon sa loob ng bayan. So, just i-picture out nyo, ito'y kagaya ng isang mataas na tower. Usually, ito ay mataas at ito'y tinatawag din naman na watchtower. Dito nila tinitingnan kung merong kaaway na dumarating. So, merong isang matibay na muog doon at doon nagsitakas ang lahat na lalaki at babae at ang lahat ng nasa bayan. So makikita natin na kapag mayroong kaaway na dumarating, ang pinaka last resort ng mga tao doon sa bayang iyon ay pumasok doon sa tower na ito.
So, ang sabi yan, but there was a strong tower in the center of the city, and all the men and women with all the leaders of the city fled there and shut themselves in. So, doon nagpuntahan at doon nagsitakas ang mga lalaki, babae, pati yung mga leader ng syudad na yon, at sinarhan at umakyat sila at nagsisampa sa bubungan ng muog. Usually, ang tower na ito ay meron siyang flat yung pinaka-top niya na siyang nagsisilbing doon tumitingin yung mga tinatawag na nagbabantay, yung mga watchmen. So, yung mga watchman na pinakagwardya na sa buong magdamag ay nagpapalit-palit, ay dito sila tumatayo at dito sila tumitingin sa tinatawag na watchtower na ito or strong tower. At dito sila nagsipasok, fled there and shut themselves in, and they went up to the roof of the tower. Sabi ng sumunod na verse sa 52. At naparoon si Abimelech sa muog, lumapit siya sa muog, so siya yung pumapasok, siya yung kaaway na pumapasok dito sa loob ng syudad na ito. Pumasok si Abimelech sa syudad na yan, nataparoon si Abimelech sa muog at lumaban at lumapit sa pintuan ng muog. At ang kanyang pagtatangka ay upang sunugin ang tower na ito. Sunugin yung tower. Ngunit, sabi ng verse 53, ang ginawa, ang hindi alam ni Abimelech ay merong tao doon sa taas, merong babae doon sa taas. At ang ginawa ng babae, hinagis ng isang babae ang isang pang-ibabaw na bato. Ito yung ginagamit na gilingan. Pang-ibabaw na bato ng gilingan. Di ba? Alam niyo yung gilingan? Di ba? Dalawang part yan, yung nasa ibabaw tsaka yung nasa ilalim. So, mula doon sa tower ay inihulog ng babae doon sa tapat ni Abimelech yung gilingan ng bato at sabi rin, isang pangibabaw na bato ng gilingan ang ulo ni tinamaan yung ulo niya at nabasag ang kanyang bungo at siyang kanyang kinamatay. So, ang point na pinapakita ko rito, tower, ang strong tower o ang isang tower, ito yung takbuhan ng mga tao sa loob ng syudad sa panahon ng kaaway ay dumadaluhong. Sa panahon ng kaaway ay dumarating at lumulusob. Ang pinaka-takbuhan nila, pinaka-refuge nila na pinapasukan ay yung tinatawag na tower. At aakyat sila doon sa pinakataas at dahilan sa ang tower na ito ay matibay, hindi ito basta-basta napapasok ng mga kaaway at hindi sila basta-basta maaabot dahilan ito ay pupunta sila sa pinakataas. So that's the idea ng sinabi ng 18 verse 10 ng Proverbs, the name of the Lord is a strong tower. The righteous, ang matuwid, ay tumatakbo dito at sila ay maliligtas. So, alam nyo, yung pinapakita rito ng tower na ito, ng strong tower na yan, towers being elevated sa isang strategic advantage. Ibig sabihin, elevated siya, mataas siya, at ito ay lugar ng security, lugar ng seguridad o safety. Sa panahon ngayon, ay wala nang ganitong klaseng tinatawag na strong tower dahil iba na ang labanan ngayon. Ngayon naman ay meron silang mga tinatawag na mga bunker o meron silang tinatawag na mga
mga lugar na doon sa tunnel, sa ilalim, na nagsisilbing protection nila kapag merong missile na dumarating. Pumapasok sila doon sa pinakailalim. Pero noong araw, ang tawag dito is strong tower. At ito ay ang tinatawag na final refuge. Pinakahuling tanggulan na kanyang tatakbuhan. So yung buong syudad, kapag nararamdaman nila na sila'y nasa panganib na, yung syudad ay pupunta, yung mga tao sa syudad na ito ay pupunta dito sa tower na ito. So when the rest of the city felt vulnerable, the tower was the one place that remained unreachable. So ito yung pinakahuling dako na magsisilbing hindi sila maaabot ng kaaway. Unreachable dahilan ito'y mataas. Yung salitang safe diyan, balikan natin yung Proverbs 18 verse 10. Tingnan niyo sa wikang nila, sabi niya, the name of the Lord is a strong tower, the righteous runs into it and is safe. Yung safe diyan, yung Hebrew word, the word used for safe, in the original text actually means set on high. Yung salitang safe is set on high. Ibig sabihin, inilagay ka sa taas at ngayon ikaw ay ligtas. Amen. So, ito yung pinapakita ng bahaging ito. Ang pangalan ng Panginoon. Well, ang pangalan ng Panginoon ay hindi lamang ito basta yung pangalan niya ang tinatawag, ang pinapakita rito ay ang kanyang character, ang kanyang authority, at ang kanyang kapangyarihan. Na siyang magiging kaligtasan ng bawat isa na lalapit dito. Well, mga kapatid, ito yung aking pinapakita na siyang tanggulan na kagaya ng ginawa ng Diyos kay Job, na siya ay protektado ng Panginoon, kagaya siya nilagyan siya ng bakod na may tinik at ang kamay ng Panginoon ay naroon sa kanya. Kaya ang sabi ng kaaway, kaya sabi niya, nilagyan mo siya ng bakod. Lahat ng kanyang pag-aari, sambahayan niya, pag-aari niya, pamilya niya ay may proteksyon. Dahilan yung kamay ng Panginoon ay naroon na nakakover sa buong sambahayan ni Job. Now, mga kapatid, tingnan natin ang ilang bagay. So, naintindihan natin na ang mga paghahalin tulad ng ganitong bagay, ang Panginoon ay kasing katulad ng strong tower. At ito, kapag ang tao ay sabihin natin nasa panganib, wala siyang ibang pwedeng sulingan. Walang tao na makakapagligtas sa kanya, walang sino man na pwedeng makatulong sa kanya. Ang makakatulong sa kanya ay ang pangalan ng Panginoon. Ang Panginoon ang siyang makapagbibigay ng tulong sa kanya at ng protection na kanyang pwedeng ibigay sa sino man. Ito ay walang iba kundi ang pangalan ng Panginoon. Well, magandang bigyan natin ng pansin yung paggamit sa pangalan ng Panginoon, pero hindi natin bibigyan ng pansin ngayon. Pero puntahan natin ang pangungusap ng ating Panginoong Jesus dito. Sabi dito sa aklat ng John chapter 10. John chapter 10, verse
Dito sa mga pangungusap na ito, pinakita ng ating Panginoon ang ilang mga bagay. Sabi rito sa verse 7, starting lang sa verse 7. At sinabi sa kanya ng Panginoon at muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Kung inyong papansinin ang mga unang pangungusap ng ating Panginoon, kanyang inilarawan ang tinatawag na sabi rito sa unang talata sa verse 1, katotohanan sinasabi ko sa inyo, siya na umaakyat, sabi rito, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, gayon ay tulisan at magnanakaw. So ang ating Panginoon ay gumagamit siya ng talinghagang pangungusap. Kanyang pinapakita inilalarawan niya ang mga karakter ng tupa, or rather ng pastol, ng tupa, at ng kawan. So, ang chapter 10 ay dito nangungusap ang ating Panginoon. Nangungusap siya patungkol sa pastol, sa tupa, at sa kawan, o yung tinatawag na pasture, o yung pastulan. At o yung tinatawag na not the pasture itself, kundi yung kulungan ng mga tupa, yung sheepfold. Tinatawag na kulungan ng mga tupa. Verse 7, ang sabi ng ating Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ako ang pintuan ng tupa. So, ginagamit niya yung pangungusap na ito, ako ang pintuan ng tupa. Verse 8, ang lahat na nangauna sa akin ay nagsiparito ay mga magnanakaw at ang mga tulisan, datapat hindi sila dininig ng mga tupa. Verse 9, ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Now dito pinapakita ng ating Panginoon ang isang uri ng metaphor o paglalarawan na siya ay pintuan. At pinakita rito na sabi niya, verse 9, I am the door. If anyone enters through me, he will be saved. And he will go in and out and find pasture. Ako ang pintuan ng tupa o ng pastulan. Ako ang pintuan kung sino man ang pumapapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. At siya'y papasok at lalabas at makasumpong ng pastulan. Ang verse 10 ay pinakita niya ang magnanakaw ay dumarating upang magnakaw, pumatay, sumira. Ako, ang ating Panginoon, ay naparito upang magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Ang verse 11, sabi niya, ako ang mabuting pastol. Ang mabuting pastol ay aalay ng kanyang buhay alang-alang sa mga tupa. Alam niyo ba, ang kalalagayan ng bawat isa sa atin, tayo ay mga tupa. Huwag kayo sa amen. Ngunit, unfortunately, or masabi natin sa sinamang kasamaang palad, sabi ng chapter 53 ng Book of Isaiah, tayo ay mga tupa, ngunit, ang sabi ng chapter 53, tingnan natin, verse 6,
ng Book of Isaiah. Isaiah 53 verse 6 sabi rito, tayong lahat ay kagaya ng mga tupa na nagkanikanya ng ating mga landasin. Verse 6, 53. Tayong lahat ay gaya ng mga tupa, ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanikanyang sariling daan. At ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. All we love sheep have gone astray. Tayo ay mga tupa, pero ang problema, ang suliranin mga kapatid, alam niyo ba, ang tupa, ang sabihin natin, isang hayop na hindi niya kayang protektahan ang kanyang sarili. Kapag ang tupa ay naligaw, hindi niya na kayang bumalik sa kanyang pinanggalingan. Hindi siya kagaya ng ilang mga hayop na kayang bumalik. Dahilan ng nature ng tupa, kailangan niya ng pastol. Ang nature ng tupa ay kailangan niya ng pastol na mag-guide sa kanya, kukuha sa kanya, at magdadala sa kanya, at magbabalik sa kanya doon sa pinaka-sheepfold. Naalala ko ang talinghaga ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, merong isang pastol na meron siyang 100 tupa. At nawala ang isa. So, meron siyang 100, nawala yung isa, ibig sabihin 99 na lang yung tupa niya. Hindi niya sinabi, isa lang naman yun eh. Okay na, kahit mawala siya, ay okay lang sa akin. Pero sabi ng talinghaga ng ating Panginoon, yung pastol na ito, ay iniwan niya ang kanyang 99 na tupa at kanyang hinanap ang nag-iisang tupa na nawala. Umakyat siya sa kabundukan, sa mga burol, sa mga madawag na lugar, sa forest, at kanyang hinanap ang nag-iisang tupang ito. At ng kanyang masumpungan ay sinakay niya sa kanyang balikat at siya'y umuwi na tuwang-tuwa, na nagagalak dahilan sinabi niya sa kanyang mga kakilala, "Halika kayo, samahan ninyo kung magsaya tayo dahilan ang aking tupang nag-iisa ay aking nasumpungan." Now mga kapatid, tayo ay kagaya ng tupa. Ngunit alam niyo ba, ang pinakasuliranin, ang tupa kapag siya ay naligaw, kapag siya ay sinamang palad, siya ay magiging pagkain ng asong gubat. Magiging pagkain siya ng lobo. Ngunit, ang sabi rito, ang ating Panginoon, ang siyang mabuting pastol. How many can say amen to that? Siya ang mabuting pastol. At kapag sinabing mabuting pastol, hindi siya kontento na kapag yung isang tupa ay nawawala, ay kanyang pababayaan. Siya ay katulad, anong sabi rito ng description ng ating Panginoon? Verse 11, balikan natin ng John chapter 10, verse 11. I am the good shepherd, and the good shepherd lays down his life for the sheep. Not for the sheep, but pinapakita rito for a single sheep. So pinapakita yung idea na kahit ang ito'y isa na nawawala, ay kanyang pagmamalasakitan ito at ito'y kanyang hahanapin at kanyang kukunin. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Sabi ng verse 12, sabi niya sa Tagalog, ang nagpapaupa at hindi ang pastol, yung hindi tunay na pastol, kundi siya ay upahan lamang na hindi
may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lobo at pinababayaan ng mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinangangalat. So sabi ng ating Panginoon, yung mga upahan at hindi ang totoong pastol na hindi ang may-ari ng tupa ay nakakita ng lobo o ng wolf na dumarating at iniiwanan ng mga tupa at siya'y tumatakas at ang wolf ay inaagaw siya. The wolf is not just them and scatters them. Ngunit, mga kapatid, pinakita rito ang ating Panginoon ay isang mabuting pastol. Sabi ng verse 13, siya'y tumatakas sapagkat siya ay upahan lamang at siya'y walang pagmamalasakit sa tupa. Pero mga kapatid, alam niyo ba na ang bawat isa sa atin ay pag-aari tayo ng mabuting pastol? Tayo ay pag-aari ng mabuting pastol. Well, ang kaaway, kagaya siya ng lobo na sumisila. Ang gusto lamang ng lobo ay gawin niyang pagkain at masatisfied siya. Ngunit ang ating Panginoon siya ay katulad ng mabuting pastol. At sabi rito, at siya ay inaagaw niya at pinangangalat sila, ngunit sabi rito, siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan lamang at wala siyang malasakit sa mga tupang ito. But verse 14, I am the good shepherd, and I know my own, and my own knows me. Nakikilala ko ang aking mga tupa. Nakikilala niya ang kanyang mga tupa. At ang kanyang mga tupa ay nakikilala rin naman siya. Dahil ang sabi ng isang talata rito, ang tupa ay nakakakilala sa tinig ng kanyang pastol. Ito ang nature, ang tupa kapag siya ay naligaw, ay hindi niya na alam. Hindi niya na alam kung paano siya babalik. Pero ang inaantay niya ay ang tinig ng kanyang pastol. At kapag siya ay narinig niya yung tinig ng kanyang pastol, then yun yung kanyang susundan na para siya makapanumbalik, para siya makuha uli, para siya maibalik uli doon sa sheepfold. Well, thank God, mga kapatid. Oo, ang tupa ay vulnerable siya sa pagka-lost, pagkawala. Pero isa sa nature ng tupa, matalas ang kanyang pakinig. At kapag kanyang narinig ang tinig ng kanyang pastol, ito ang magkoconnect sa kanila at muli silang magsasama. Sabi rito, I am the good shepherd and I know my own and my own know me. Even as the Father knows me, and I know the Father, and I laid down my life for the sheep. Verse 16, I have other sheep. Verse 16, mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito o wala pa sa kulungan ito. Not of this fold. At sabi niya, at sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang dinggin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastol. Alam niyo ba, mga kapatid, ang paraan, ang ating Panginoon, ang paraan niya ng kanyang pagtawag ng kanyang tupa ay sa pamamagitan ng kanyang tinig. Ang tinig na ito na tinutukoy ay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, ng kanyang salita. At sabi rito, pupuntahan ko na lamang at lagpasan ko ilang mga talata sa
sa verse na ito. Ang sabi ng ating Panginoon, sabi niya, verse 17, sa ganitong dahilan, sabi niya, dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat ibinigay ko ang aking buhay upang kunin itong uli. Verse 26. Sa verse 26 sabi rito, datapot hindi kayo nagsisampalataya sapagkat hindi kayo sa aking tupa. Verse 27, dinidinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y nakikilala, sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisusunod sa akin. So ang paraan ng pagtawag ng Panginoon sa kanyang mga tupa ay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At sabi niya, at ang aking tupa ay dirinig ng aking tinig at aking nakikilala sila at sila ay susunod sa akin. At sabi ng verse 28, pansinin niyo ang verse 28, at sila'y bibigyan ko ng ng walang hanggang buhay at kailanmay hindi sila malilipol o hindi sila mapapahamak. Hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. How many can say amen? Kapag ang isang tao na siyang naglalarawan ng tupa ay napalagay sa kamay ng ating Panginoon, siya ay siya'y ligtas. Walang sino man na makakaagaw sa kanya. Siya ay nasa ilalim ng proteksyon ng ating Panginoon. Well, hallelujah. At sabi rito, ang sabi ng sumunod na pangungusap, sumunod na talata, ang aking Ama ay na nasa kanila ay nagbigay sa akin. Ang aking Ama na nasa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw ni naman sa kamay ng aking Ama. See, that's verse 29 and verse 30. Sabi ng ating Panginoon, ako at ang Ama ay isa. Mga kapatid, in closing, gusto kong makita natin ang ganitong bagay. Paano pinakita rito na tayo ay malalagay sa kamay ng ating Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, He is the door of the sheepfold. Siya ang pintuan. Pinakita ng isang talata rito. Kaya siya tinawag na pintuan. Sa isang verse, pinakita ng verse chapter 14 ng Book of John, ang sabi ng ating Panginoon sa verse 6, Jesus said to him, sabi niya, I am the way and the truth and the life. Sabi rito, and no one comes to the Father but through me. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kung paano sinabi ng ating Panginoon na siya ang pintuan, ibig sabihin, siya ang daan, siya ang magiging, sabi rito, siya ang daan upang ikaw ay makarating sa Ama. Ang isang pinapakita rito na maganda nating makita ay sa papanong paraan tayo makakaabot at makakarating sa kanyang kamay. Malalagay sa kanyang proteksyon, malalagay sa ilalim ng kanyang pagkandili. At hindi na ang sino man maagaw. At ang sabi ng pangungusap ng ating Panginoon,
sino mang sumasampalataya sa akin. Ang ibig sabihin pala ng salitang pagpasok o pintuan, well, balikan natin yung verse na ito. Aklat ng John, chapter 3, sa verse 16. Verse 16 is a very well-known verse na ang sabing, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ito, na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. At ang sabi riyan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya. Well, ang tinutukoy pala na pagpasok sa pintuan at ang tinutukoy na magiging siya ay magiging daan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. At sino mang sa Kanya'y sumampalataya ay hindi siya mapapahamak, kundi siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at siya ay walang sino man na makakaagaw sa Kanya sa kamay ng Panginoon. Naalala ko ang sabi ng ating Panginoon ng Kanyang ipahayag ito kay Apostol Pedro. Sabi niya, Pedro, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, sabi niya, upon this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Not even the gates of Hades. Na kahit man ang pintuan ng Hades o ang Hades ay pintuan o lugar ito ng puntahan ng mga taong namamatay. At even ang kamatayan ay pinakita niya ay hindi mananaig laban sa kanyang iglesia. Ang Panginoon ay hindi siya maintindihan. Dahilan minsan sinabi niya, sino mang sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay. Well, ang mga tao ay nag-iisip, sabi niya, paano hindi mamamatay? Maraming mga magulang ay nangamatay, sabi niya. Ngunit ang tinutukoy ng ating Panginoon ay ang kapahamakan. Ito ang tinatawag na ikalawang kamatayan, huling kamatayan na maranasan ng tao. Ito ang hindi niya maranasan. Now mga kapatid, dito sa bahaging ito, ang pinakamahalaga ay malagay tayo sa kamay ng Panginoon. At kapag tayo ay nalagay sa kamay ng Panginoon, walang sino man na makakaagaw sa bawat isa sa atin. Not even Satan, not even the devil, sabi ng banal na kasulatan, ay hindi ito makakaagaw sa atin. Kailan sabi niya, babasahin ko ang verse na ito, I will give eternal life. Now I will give eternal life, verse 28 in chapter 10. I will give eternal life to them, and they will never perish. And no one will snatch them out of my hand. Walang sino man ang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Well, itong pinaka dapat makita ng bawat tao na ang kanyang buhay ay malagay sa kamay ng Panginoon. This is the very covering, protective covering ng sino man ang tao ay malagay sa kamay ng Panginoon. Ang isang verse, naalala ko ang sabi ni Apostol Pablo sa pangungusap niya sa Book of Romans chapter 8. Winikan niya ang pangungusap na ito, sabi niya, verse 35,
Sabi niya sa verse 35 ng Romans chapter 8, who will separate us from the love of Christ? Ano makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? Will tribulation? Tingnan natin sa Tagalog. Ang kahirapan ba? Ang kapigatian? Ang kapigatian ba? Kahapisan, kalungkutan, pag-uusig, kagutom, kahubaran, panganib, tabak. O sabi niya, next verse, gaya na nasusulat, dahil sa inyo pinapatay kami, buong araw kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Verse 37, hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito, ay higit pa tayo sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Na mga kapatid, sa bahaging ito ay tatapusin natin. Ang pinakamainam ay sinasabi ng banal na kasulatan, we have a protective covering. Meron tayong mag-iingat sa atin. Well, ang mag-iingat sa atin hindi ang insurance, hindi ang anumang mga bagay, kundi ang isang assurance o tinawag na blessed assurance, isang katiyakan na ikaw ay nasa kamay ng Panginoon. Kapag ikaw ay nasa kamay ng Panginoon, walang kapahamakan, ni kahit man ang tinatawag na pagkapahamak, sapagkat ikaw ay nasa kaligtasan. At ang kaligtasan ito ay napakalawak mula sa kasalukuyang buhay hanggang sa mga darating. Ang kaligtasan ito ay maranasan ng bawat isa sa atin. Purihin ng Panginoon, tayo tumayo sa oras ito. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Witin natin ang isang awit. In your presence. Ba yan yung there's where I belong. Ganda ng mga verses na nagpapakita dyan. Tinutukoy dito ay ang presensya ng ating Panginoon. Ang presensya ng Panginoon ay ito yung lugar na kung saan ay naroon ang kanyang covering. Naroon ang kanyang protection. At doon sa kanyang protection ay isang dako na hindi maaabot. Na kahit man ang kaaway, ay hindi niya kayang abutin. It is like the strong tower, mataas na muog, na ito'y fortified, ito'y matibay, at hindi kayang pasukin ng kaaway, hindi kayang abutin, because ito ay napakataas at napakatibay. Amen. Blessed be your name, Jesus. It is in His presence. Verse 1 ay nagsasabi, pwede natin i-plus in verse 1. Pinapakita rito na sabi niya, nais kong pumunta sa isang lugar na kailanman hindi ito aabutin ng agos ng ilog. Hindi ito aapawan ng tubig. Nais kong pumunta sa isang lugar, isang bato na ito'y magkukubli sa akin. Na kahit ang blazing fire ay hindi kaya akong supukin. Ito'y nangyari, mga kapatid, minsan nang proteksyonan ng Diyos ang tatlong magkakaibigan, that even the blazing fire ng hurno, ng apoy na tumunaw ng ginto ay hindi sumunog sa kanila. Dahilan sila ay nasa ilalim ng protective covering
ng Diyos. At tingin ko ang ating maulo sa oras na ito. Salamat sa biyaya ng Panginoon dahilan siya ay merong isang protective covering. Isang dako, isang lugar na kahit ang kaaway, kahit ang mga anumang klase ng scheme ng kaaway, ay hindi tayo pwedeng, hallelujah, masaling. Dahilan ng proteksyon ng Panginoon ay naroon. Well, sometimes may mga bagay tayong naranasan, pero hindi ito nagpapakita na tayo pinabayaan ng Panginoon. Makikita natin na ang gawa ng kaaway ay meron siyang hangganan na hindi siya pwedeng tumawid, hindi niya pwedeng lagpasan ang tinakda ng Panginoon. Higit sa lahat, ang buhay na kanyang binigay sa atin, ang siyang hindi kayang kunin ng sino man dahilan ng Diyos lamang ang nagbigay at maaaring kumuha nito. Hallelujah. Tayo dumulog sa panalangin sa oras ito. Hallelujah. Sino sa atin sa gabing ito na maglalagak ng ating buhay sa kamay ng Panginoon? Na kapag ang ating buhay nasa kanyang kamay, ay walang sino man na makagalaw sa bawat isa sa atin. Tayo dumulog sa panalangin namang Diyos. Nagpapasalamat kami dahilan, hallelujah, ikaw ay nag-o-offer sa amin. Ikaw ay meron kang pintuan na yung binubuksan sa amin upang aming pasukin at doon kami ay maging ligtas, Panginoon. Nakagaya ng sinabi ng iyong mga salita that the name of the Lord is a strong tower and the righteous runs to it and they are safe. Panginoon, sa oras na ito, wala kaming ibang pwedeng takbuhan, pwedeng sulingan. Sa kabila ng panahon na aming kinabubuhayan, na aming kinakaharap ang krisis ng mundong ito, Panginoon. Ngunit Lord, salamat, meron kaming tatakbuhan, meron kaming tanggulan na magtatanggol sa amin. Merong dako, O Diyos, hallelujah, na yung kaming pagsasanggalang, Panginoon, at nasa ilalim kami ng iyong proteksyon. Lord God, sa oras na ito, dalangin ko, Lord, ang bawat isa sa amin ay mailagay sa iyong kamay. Kung meron man, O Diyos, na wala pa sa iyong kamay, Panginoon, bayaan mong iyo silang hanapin, iyo silang kunin, Panginoon. Iyo silang dalhin, O Lord God, sa iyong pastulan o sa iyong sheepfold, Panginoon, at ikaw ang magpastol sa bawat isa sa kanila, Panginoong Diyos. Lord God, maraming salamat, Lord. At doon sa dakong iyon, kami ay magiging ligtas, kami ay safe and secure dahilan ikaw ay kagaya ng pastol na makatapos mong papasukin ang mga tupa sa loob ng sheepfold, Lord. Ikaw ang uupo, ikaw ang tatayo doon sa pintuan at walang sino man na pwedeng makapasok doon, walang wolf, walang lobo na maninila, walang asong gubat, Panginoon, na pwedeng makapasok dahilan ang pastol ay naroon sa pintuan ng tupa ng sheepfold, Lord God, at ikaw ang siyang covering, ikaw ang siyang protection ng bawat isa sa amin. O Panginoon, hallelujah, dalhin mo kami. Hallelujah. At kami ay nilagay mo sa loob ng iyong pastulan, sa loob ng iyong sheepfold, Lord. At sinabi mo na meron ka pang mga tupa na nais mo silang kunin at dalhin mo doon sa iyong sheepfold, Panginoon. Dalangin ko, Lord, yung kunin mo ang mga tupang yan na wala pa sa iyong kamay at iyong ipasok doon sa iyong pastulan at ikaw ang magprotekta sa kanila. At alam namin, Lord God, walang kaaway na makakagalaw sa kanila. Walang demon spirit, Lord, na pwedeng sumaling sa kanila. At iyong sinabi, Panginoon, binigyan mo kami ng kapangyarihan na yumurak sa mga scorpions and serpents at sa anumang paraan na hindi nila kami sasaktan, Panginoon. Yan ang iyong mga salita. Lord, maraming salamat. Sa gabing ito, Lord, nais naming patuloy na tagubilin ang buhay ng bawat isa sa amin. Hallelujah. Habang kami nagpapatuloy sa buhay na ito,
meron kaming katiyakan na kami ay nasa iyong kamay at walang sino man na makakaagaw sa bawat isa amin. Walang sino man, Panginoon, kundi kami ay safe and secure sa iyong mga kamay, Lord. Purihin ka sa gabing ito. Nais namin pasalamatan ng iyong mga salita. Nais namin pasalamatan ng iyong mga pangako. Nais namin pasalamatan, Lord, ang iyong presensya na sasama sa amin, na yung sinabi na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Ikaw ay sa amin palagi hanggang sa huling sandali ng salibutan. Ikaw ay magbabantay sa amin. Ikaw ay titingin sa amin, Panginoon. Hallelujah. There's an all-seeing eye that keep watching over us, Lord. Purihin ka sa gabing ito. Ang iyong pag-iingat, Lord, ay igawad mo sa bawat isa. Hallelujah. Habang kami mag-iway-walay at paroon sa aming mga tahanan, Panginoon. At kami ay nagbabalik sa iyo ng buong kapurihan, lubos na pagpapasalamat, at ang aming pagdakila ay tanging sa iyo lamang. Kay Kristo Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen and amen. Praise God. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Shall we say, praise the Lord.